Hey, God's morning mga kapatid, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay Monday, December 29, 2025. Ilang araw na lang, 2026 na. At muli sa ating daily devotion ay pag-usapan po naman natin ang talata mula sa 1 King chapter 8 verse 61. At ito po ay pamagatan nating undivided hearts, living in loyalty to God. Basta nga ba ating mga puso? No? Sino ba ang nananahan sa puso natin? At ngayon, patungayan po natin ito. At sa ating paniniwala ay muli tayo ay sasamahan ng aking partner para po sa pagbabasa ng talata. Yan. At pangunahan tayo sa panalangin sa mapagpalang umaga sa ating mga first viewer, no? Yan. Isang mapagpalang umaga sa Sister Babe sa sino itong isa, no? Walang picture, no? Ang kanyang profile. Anyway, isang mapagpalang umaga po. At tungayan po natin ang bahaging ito ng ating pag-uusapan mula po sa 1 King 8 chapter 8 verse 61. Pamagatan po natin undivided hearts, living in loyalty to God. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa 1 King 8 verse 61. Manatili nga kayong tapat kay Yahweh na ating Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umagang ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, na muli namin pag-aaralan ang iyong mga salita, Panginoon. Pangunahan mo po kami ngayong umaga upang lubusan namin maunawaan, maintindihan, maisa puso at maisa pamuhay ang iyong mga salitang aming pag-aaralan ngayon. Ganun din, at ito ay mabahagi namin sa aming kapwa, sa aming mga kasalamuha, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. At napakalaga po na ating paksain. No? Nandiyan na rin po si Pastor Rafe sa pagpalang umaga po. No? Napakalaga po na tunghayan po natin. Sabi po sa Amplified Version, dito sa ating binasang talata, therefore, your hearts are to be wholly devoted to the Lord, our God, to walk in His statutes, and to keep His commandments as you are doing today. Napakahalaga po na ano nga ba ang ating paglilingkod na ito. Ito pa ba ay nakabase sa Panginoon Diyos o are we just basing doon sa templong ito, no? Dalawang klase ng bato, no? na panukalan, na sinasabi, na katulad din na sinasabi sa Greek word na Petros at saka Petras, no? Ang templo na ito, no? At ito pong 1 King chapter 8 verse 61 ay parte po ng pananalangin ni Solomon, no? Nung ang i-dedicate po niya ang templo sa Jerusalem. Matapos yung templong ito na ginawa sa loob ng 7 taon, no, ng paggagawa. This moment ay sumisimbolo po nito ng renewal ng covenant between God and Israel. Pero bakit pa niya kailangan i-emphasize ang wholehearted devotion dito sa talatang ito? Dito pag-uusapan po natin ito. What is the wholehearted? Bakit nga ba kailangan buong puso natin na i-dedicate ang templong ito? No? Bakit nga ba na kailangan? No? Napaka talagang magandang pag-usapan po natin. Dahil dito po sa ating talatang ito, ang ating Panginoong Diyos mismo
ang nag-promise sa ating Panginoon kay Haring David sa tatay ni Solomon ng eternal dynasty. No, yan po ay matutunghayan natin at balikan po natin yung yugto na yon. At patungkulan po natin yan doon sa 2 Samuel chapter 7 verse 12 hanggang 16. No, yan po ay may kaakibat na kondisyon, ano ho, at may kaakibat na patungkol dito sa wholehearted na ito, no, na covenant ng ating si Haring David sa ating Panginoon Diyos. Tunghayan po muna natin yun. 12. Pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari at patatatagin ko ang kanyang kaharian. 13. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan. Magmumula ang paghahari sa aking bayan magpakailanman. 14. Ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. Kung siya'y nagkasala, parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkakasalang anak. 15. Ngunit paglingap ko sa kanya'y hindi magbabago tulad ng nangyari kay Saul. 16. Magpakatatag ang iyong sambahan, ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono magpakailanman. Amen. So that covenant is between David and God. No, kaya nga po dito mayroong paalala po, may condition, no, doon sa 1 King 8 chapter 8 verse 25, no, meron po doong kondisyon ang Panginoon Diyos. Ang sabi niya po doon sa 1 King chapter 8 verse 25 ay ganito. Kaya nga Yahweh, ipagpatuloy ninyong tuparin ang inyong pangako kay David na habang panahon ay magmumula sa kanyang angkan ang paghahari sa Israel kung siya'y mananatiling tapat sa inyo gaya ng ginawa niya. Amen. Ang sabi po doon sa talata ay kung susundin ng mga anak mo ang utos ng ating Panginoon Diyos. O kung susundin ng anak ni Haring David ang utos ng ating Panginoon Diyos. Ang templo ay simbolo ng presensya ng ating Panginoon Diyos. Pero alam ni Haring Solomon na hindi sapat ang building lang para mapanatilihin ang faithfulness ng isang tao. Sabi nga kahit na nagse-celebrate ang mga tao, sabi nga dito sa talatang ito ay pinag-iingat, no, ni Haring Solomon ang lahat, no, kasi hindi lahat ng umaattend ng church ay totoong sumasamba sa Panginoon. Kaya nga doon sa verse 61, no, sabi niya doon ay, sige, tunghayan ulit natin yan sa verse 61. 1 King 8:61. Manatili nga kayong tapat kay Yahweh na ating Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos tulad ng ginagawa ninyo ngayon. So, yan po yung ating tinatalakay ngayon. Dapat wholehearted ang devotion natin sa ating Panginoon Diyos. At ito yung paalala sa atin ngayon. Ingatan natin yung puso natin. Ingatan natin ang ating patuloy na kaugnayan sa ating Panginoon Diyos. At dito makikita natin, sa history po kasi ng Israel, parang cycle, parang paulit-ulit lang, paulit-ulit lamang po silang idol, di ba? Yung idolatry nandun pa rin, na kahit na inalis sila ng Panginoon sa Egypt, pero nahirapan ang Panginoon Diyos na alisin sa isip ng tao ang Egypt, no? Pwedeng gawin naman ng Panginoon, burahin natin yan sa isang salita lang ng Panginoon Diyos, pwede. Pero dahil sa free will na ibinigay sa atin ng Panginoon, binigyan niya tayo ng kalayaan mag-isip. At subalit,
kaakibat nito, talagang kailangan natin ng Panginoong Kristo upang tayo ay manumbalik. At katulad na sa ating panahon na ito ngayon, hanggang hindi natin isinusuko ang ating isip, gawa at salita sa Panginoon, it's continuous cycle at patuloy lamang ito mangyayari ulit, paulit-ulit na nag-idol at sabi nga, i-discipline ulit ng ating Panginoon Diyos, then magre-repent at paulit-ulit ang cycle. Kaya nga, minsan, itong templo na ito, ganun na nangyayari sa buhay natin. At minsan, iniisip ng iba na parang tila anting-anting ang isang templo, di po ba? Imbis na lugar na tunay na pagsamba. Bakit po anting-anting, no? O, sumimba ka sa Panginoon. Bakit? Para mawala yung mga bad luck sa buhay mo, sa bahay mo. Diba? Parang ganun minsan ang tingin natin sa church. Hindi na tayo nakapokus doon sa tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, dito isang paalala sa atin ng Panginoon na bagamat dito si Solomon ay nag-fail later, no? Alam naman natin yan doon sa 1 King chapter 11 verse 4, no? Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh, hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Amen. So this is the fruit, no? Sa patunay na kahit wise leader ang isang tao, kailangan pong may nag-check sa kanyang puso. Kaya nga hindi tama na minsan makikita natin o sa bawat paglilingkod natin as we na talagang mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo, hindi natin pwedeng sabihin na matanda na ako, hindi na ako pwede sa mga gawain na retired na ako para dyan. Maaaring sabihin natin, nagiging limitado na ang ating kakayahan, pero ang paglilingkod natin sa Panginoon ay kailanman ay hindi natatapos hanggat tayo ay nandito sa mundong ibabaw na ito. At sa buhay natin, ang laging tinitingnan sa atin ng Panginoon ay ang ating puso. Paano nga ba tayo naglilingkod? Kaya nga po dito sa panalangin ni Haring Solomon, ay napakahalaga po na natunghayan natin doon dahil makikita po natin dito sa panalangin ni Haring Solomon ay marami po siyang paalala sa ating panahon sa kasalukuyan. Tunghayan po natin yun. Basahin po natin yung verse 22 hanggang 53. First King 22. Pagkatapos nito, sa harapan pa rin ng buong bayan, tumayo si Solomon sa harap ng altar. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. 23. Nanalangin ng ganito, Yahweh, Diyos ng Israel, sa langit na lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Wagas ang pag-ibig na pinadarama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. 24. Tinupad ninyo ang inyong pangako sa aking amang si David. Ang pangako ninyo noon ay tinupad ninyo ngayon. 25. Kaya nga Yahweh, ipagpatuloy ninyong tuparin ang inyong pangako kay David na sa habang panahon ay magmumula sa kanyang angkan ang maghahari sa Israel. Kung siya ay mananatiling tapat sa inyo gaya ng ginawa niya. 26. Pagtibayin ninyo, Diyos ng Israel, ang inyong mga pangako, binitiwan ninyo sa aking amang si David ang inyong alipin. Maari bang manatili sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na templo na aking itinayo? 28. Gayunpaman, pakinggan ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin. O Yahweh, aking Diyos, dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit ang inyong paningin araw-gabi
ang templong ito. Yamang kayo ang may sabis na ang pangalan ninyo'y mananatili rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa lugar na ito. Pakinggan ninyo ang inyong lingkod at ang inyong bayang Israel tuwing kami mananalangin paharap sa lugar na ito. Pakinggan ninyo kami buhat sa inyong tahanan sa langit at patawarin ninyo kami. Kapag nagkasala sa kanyang kapwa ang isang tao at siya'y pinanumpa sa harapan ng altar ng templong ito, pakinggan ninyo sila buhat sa langit at kayo ang humatol sa kanila. Parusahan ninyo ang nagkasala at pagpalain ninyo ang walang kasalanan. Kapag natalo ng kanyang mga kaaway ang bayan ninyong Israel dahil sa paglingkod niya sa inyo, sa sandaling makapagbalik loob sila sa inyo, kumikilala sa inyong kapangyarihan at nananawagan sa inyong templong ito. Pakinggan ninyo sila at patawarin. Ibalik ninyo sila sa lupaing ibinigay ninyo sa kanilang mga ninuno. Kapag ang langit ay nagkait ng ulan sapagkat nagkasala sa inyo ang bayang Israel, kung sila'y manalangin sa templong ito at magpuri sa inyong pangalan, kapag sila'y nagsisi sa kanilang kasalanan, sa pagkilalang iyon ay dahilan ng inyong pagpaparusa. Pakinggan ninyo sila, Yahweh. Patawarin ninyo ang inyong mga alipin. Ang bayang Israel, ituro ninyo sa kanila ang landas na dapat nilang lakarin. Ibuhos ninyo ang ulan sa lupaing ibinigay ninyo sa inyong bayan. Kung lumaganap sa lupain ang gutom, salot, kung malanta ang matuyo ang mga halaman, kung ang mga ito ay salantain ng uod at balang, kapag ang alinman sa kanilang lungsod ay kinupkup ng kaaway, pakinggan ninyo ang kanilang dalangin at sa sandaling sila'y magsisi at iunat ang kanilang mga kamay paharap sa altar na ito upang tumawag at magmakaawa sa inyo. Pakinggan ninyo sila mula sa langit na inyong tahanan at sila'y patawarin. Bigay ninyo sa kanila ang nararapat sa kanilang mga gawa sapagkat kayo lamang ang nakakaalam kung ano ang nasa puso ng mga tao. Sa gayon, mananatili silang may takot sa inyo habang sila'y nabubuhay dito sa lupaing ibinigay ninyo sa aming mga ninuno. Kung ang isang dayuhan ay mula pa sa malayong lugar na nakarinig ng kadakilaan ng inyong pangalan at mga kabutihan ginawa ninyo para sa inyong bayang Israel, ay manatili sa bayang ito at magsadya sa templong ito upang manalangin. Pakinggan ninyo siya buhat sa langit ng inyong tahanan at ipagkaloob ang kanyang mga hinihiling. Sa gayon, makikilala ng lahat ng tao sa buong mundo ang inyong pangalan at siya'y sasamba sa inyo, tulad ng Israel. Malaman niyang dito sa templong ito ang aking itinayo ang inyong pangalan at dapat sambahin. Kapag inutusan ninyo ang inyong bayan na makipagdigma sa kanilang mga kaaway bilang pagsunod sa inyong kalooban, kapag siya'y humarap sa lungsod na ito at inyong pinili sa templong ito na itinayo ko para sa inyong karangalan, pakinggan ninyo sila at papagtagumpayin ninyo sila. Yahweh, ang lahat po ay nagkasala kung ang bayang ito ay magkasala sa inyo at dahil sa galit ninyo ay pinabayaan ninyo silang mabihag ng kanilang mga kaaway sa malayo o malapit man. Kung ang lupaing pinagdaanan ng kanilang makilala nila ang kanilang kamalian at tanggapin nilang sila nga ay naging masama at nagkasala sa inyo. Sa sandaling sila'y magsisi at magbalik loob sa inyo at mula dooy humarap sila sa lupaing kaloob ng kanilang mga ninuno sa lungsod na ito na inyong pinili. Sa templong ito na inyong ipinatayo ko sa inyong pangalan, pakinggan ninyo sila mula sa tahanin ninyo sa langit at ipaglaban po ninyo sila. Patawarin ninyo ang inyong bayan sa kanilang pagkakasala sa inyo. Loobin ninyo ang kahabagan sila ng mga kaaway na bumihag sa kanila.
sapagkat ito ang bayan ninyong pinili at inilabas mula sa Ehipto, ang lupaing tulad na nagliliyab na horno. Lagi ninyong lingapin ang bayang Israel, lagi ninyong pakinggan ang kanilang panawagan. Kayo na wala ng iba pa ang pumili sa kanila mula sa lahat ng mga bansa sa buong mundo upang sila ay maging inyo. Ito, Panginoong Yahweh, ang sinasabi ninyo sa pamamagitan ni Moises nang hanguin ninyo sa Ehipto ang aming mga ninuno. Hanggang Amen. ano ba? 52. Okay. So, 53 pala. Mhm. Okay. So, dito po, sabi nga, intense nung panalangin ni Solomon. Dahil doon sa verse 34, sinabi nga niya doon na nandun po yung forgiveness, na kung tayo ay nagkasala, ay sabi nga kapag nag-repent ang isang tao, ay ipinanalangin din po ni Haring Solomon ang kapatawaran ng Diyos. Dito rin po sa kanyang panalangin na even kahit yung mga hindi Israelita o sabihin natin mga Gentiles by that time, ay kung tutunghay sa kanya, doon sa verse 43, at ngayon ay ini-enjoy natin yun dahil hindi naman tayo mga Hudyo, hindi tayo mga taga-Israel, ay kabilang doon sa pangako na yon at panalangin ni Haring Solomon. At doon sa verse 46 up to 50, ay doon po, sabi niya, sinabi na i-restore ang Israel pagkatapos na sila ay ma-exile. Dito ho sa panalangin ito, ay nagpapakita ng kaligtasan at panunumbalik ng isang tao na nananampalataya o sasampalataya sa ating Panginoon. Nakatulad din sa panahon natin ngayon kung bakit tayo ay nagpapalaganap ng salita ng Panginoon Diyos. Kung bakit natin pinapakalat ang mabuting balita ng ating Panginoon Diyos. Pero doon sa verse 61, nabago po ang focus. At ito ang parte nating mananampalataya. Sabi nga niya, kailangan nating sumamba ng buong puso. Dahil nga doon sa, sabi nga, doon sa, tuloy natin yan, doon sa verse 56, una, ay pinapakita po dito ng talatang ito o ng chapter na ito ang isang mahalagang bagay. Talon tayo doon sa verse 56. Nakaluhod si Solomon sa harapan ng altar ni Yahweh at nakataas ang kanyang mga kamay samantalang nananalangin nang matapos ang kanyang panawagan kay Yahweh. Amen. So, nandyan po. Ito po yung pagsuko. Kaya po, bakit natin napapansin? Ba't sila nagtataasan ng kamay? It means surrender. Surrender sa faithfulness ng ating Panginoon Diyos at sa loyalty ng responsibility natin bilang mga tagasunod na ating Panginoong Jesucristo o na ating Panginoon Diyos. At ang pagsamba ay hindi lamang about rituals. Minsan kasi nagiging ritual siya. Uupo, tatayo, o kung ano pa man ibang ritual sa ginagawa natin. Minsan, sinasabi natin yan ay sakripisyo o festivals. Kundi, mga kapatid, ang tunay na pagsamba ay yung pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Sa ating bang pagsamba ay nakapagsimba ka na. Parang nakapagsimba ka na. Okay na. Pero yung daily routine ba natin? Kumusta? Nandiyan pa rin ba yung pagsunod natin sa ating Panginoon Diyos? Makatulad na ating
nabasang talata. Para sa atin pong mga tagasunod ngayon ng ating Panginoong Jesucristo o ng ating Panginoon Diyos o ng Banal na Espiritu. Sabi nga po dito sa New Covenant, tayo po ang siyang templo ng Banal na Espiritu. Kung ang mga sambahan natin ay pagkagaganda, pero tandaan po natin, hindi po dyan nananahan ng Diyos, kundi sa iyo at sa akin. It means, sa atin po siya nananahan. Makatulad ng pagsamba ni Haring Solomon sa ating Panginoon Diyos, hindi tayo banal dahil sa sarili nating kakayahan, kundi dahil sa Banal na Espiritu na siyang nananahan sa bawat isa sa atin. Kaya nga doon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, ito po ang sinasabi. Ang kay Merari naman at sina Mali at Mose, ito ang mga angkan ni Levi ayon sa kanilang mga magulang. 1 Corinthians. Ako, nito pala. Ako. Okay, sandali. Ito na yung ating, yan. 1 Corinthians, yan, 6 verse 19. Yan, ito. Hindi ba ninyo alam ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo iyon pag-aari. Okay, so yan po. Ang ating katawan na ito ay hindi natin pag-aari dahil pag-aari ito ng Panginoon. Ito ay templo ng Diyos. Kaya sa buhay natin, paano nga ba natin ginagamit ang katawan ito? Dahil kung tinanggap natin ang ating ang Panginoong Hesus bilang ating Panginoon tagapagligtas, ang Banal na Espiritu ay siya nang nananahan sa ating buhay. Nandyan pa rin ba ang sakit, kabiguan, o ano pa mang bagay na kabigatan sa buhay natin? Mga alaala ng 2025 at patungo sa 2026, tayo ba ay haharap sa Panginoon ng may buong pusong devotion sa Kanya? Sabi nga po, ang wholehearted devotion ay hindi about physical building, kundi pag-surrender ng lahat ng aspect ng buhay natin sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga po sa atin ng Romans 12, ano ho? Kung na akong babasa. Romans 12 verse 1, ang sabi po dito ay, yan. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Dito po, pinatutungkulan sa atin na ang pagsamba natin ito ay dapat taos-puso sa ating Panginoon Diyos. Unlike sa Old Testament, meron tayong kapangyarihan ng Holy Spirit para sumunod sa ating Panginoon Diyos. Tunghayan po natin yung Ezekiel 36, no? Verse 26 up to 27, no? Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. 27. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Amen.
Kaya nga po, napakahalaga nung pag-check ng puso natin. Kung yung puso ba natin is aligned with God sa lahat ng desisyon na meron tayo. At yung ating bang sinusunod is naka-akto sa mismong pagkilos ng Diyos. Sabi nga, kung makikita natin yan, ang compass natin is the Word of God. Upang makita natin yung ating nilalakaran ay makikita natin yan sa pamamagitan na kung ang ating mga aksyon ay nakapaloob sa mismong salita ng Panginoon Diyos o nagpapasakop sa salita ng Panginoon Diyos. Sabi rin sa atin ng Philippians chapter 2 verse 13. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Amen. Dahil sabi nga, kung ikaw ay laging na-attend ng Bible study, laging nagbabasa ng Biblia, lagi ka nagre-reflect doon sa mga nababasa mo, makikita mo yun. Makikita natin ang pagkilos ng salita ng Diyos sa ating buhay. Sabi, it will manifest. It will manifest that He is our Yahweh. It will manifest that He is our Jehovah Rapha, our healer. It will manifest that He is our Jehovah Jireh, our provider. It will manifest that He is our El Shaddai, God Almighty. Elohim, our banner. Kaya nga mga kapatid, sa ating buhay na ito, hayaan natin na kumilos ang Panginoon Diyos sa buhay natin. Hayaan natin na gawin niya ng ating Panginoon Diyos ang mga pangako niya sa buhay natin. Patuloy tayong magtiwala sa bawat salita na ating napakikinggan. Alisin na natin sa isipan natin na okay na yan, basta active ako sa church. Minsan, di ba, akala natin, basta active ka lang sa church, okay na yan. Mga kapatid, tandaan po natin, hindi naligtas ng temple ang Israel dahil sa templo lang niya. Na siya ay sumasamba lang dyan sa temple na yan. Hindi. Ano po, ang faith sa ating Panginoon Diyos, ang siyang nagdala ng kaligtasan sa kanila. At katulad din sa ating panahon ngayon, ang pag-attend natin sa church o pag-serve natin sa ministry ay hindi equal sa wholeheartedness na dapat ibigay natin sa Panginoon Diyos. Dahil gusto ng ating Panginoon Diyos ang internal na pagbabago, na bagong buhay natin. Binago natin o hinayaan natin na sakupin tayo ng Panginoon Diyos sa pagbabagong ito. Hindi external religion o yung pagpapakitang tao lamang. Sabi nga sa atin, di ba, ng Matthew 15 verse 8, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Amen. Kaya nga po, ang pagsamba natin ay dapat sa puso, hindi sa nguso. Mga kapatid, sa aking pagtatapos, yung challenge ni Solomon dito sa ating talatang binasa sa 1 King chapter 8 verse 61 ay hindi lang para sa panahon nila. Ito ay panawagan din po sa atin ng ating Panginoon Diyos sa kasalukuyang panahon at sa lahat ng generation. Ang loyalty natin sa ating Panginoon Diyos ay nangangahulugan na hindi dapat divided ang heart natin. Sabi nga sa atin, di ba, ng James 1, chapter 8, Santiago. Chapter 8. Santiago 1, verse 8. Pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Yan. Huwag daw pong pabago-bago ang isip. No?
parang lukewarm. Minsan mainit, minsan malamig. Minsan sisimba, minsan hindi. Minsan maglilingkod, minsan hindi. Minsan born again, minsan hindi. No, wag po maging divided yung heart natin. Katayaan natin na i-shapen o ayusin ng Diyos ang ating priorities, relationship, at decision. Paano ito maayos sa pamamagitan ng salita ng Panginoon Diyos? Sabi nga, ang kailangan natin ay ang salita ng Panginoon Diyos. Mamuhay tayo sa bawat salita ng Diyos. Sabi nga, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na nagmumula kay Yahweh o sa ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, purihin ating Panginoon Diyos. At ngayon naman, tayo po ay tutungo sa Wednesday reflection. God's morning mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan sa 1 King 8:61. Dito po ay nagtuturo sa atin kung paano natin dapat isapamuhay ang ating pananampalataya. Hinihimok po tayo nito na maging tapat sa Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Ibigay po natin lahat sa Diyos ang ating isanggunin natin lahat sa Diyos ang lahat ng ating mga suliranin, ginagawa ngayong sa buong maghapon. Hindi sapat na ibahagi lamang natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Dapat buong puso natin siyang sundin at mahalin. Ang pagsunod sa kanyang mga utos ay daan para tayo ay pagpalain at manatili sa kanyang proteksyon. Mahalaga ang pagtutulungan at pagkakaisa sa ating mga mananampalataya para mas lalo tayong lumago. Hindi tayo dapat tumigil na mag-aral at magpalago sa ating pananampalataya. Dapat lagi tayong magsikap na mas malapit sa Diyos. Kung tayo po ay mga Kristiyano na, nagbabasa na ng mga Biblia, nananalangin, hindi po tayo basta tumigil lang doon. Dapat ipagpatuloy po natin. Habang tayo po ay nandito sa lupa, pagpatuloy po natin ang mga ginagawa natin para nang sa ganon ay maprotektuhan tayo ng ating Panginoon sa gawa ng mga kaaway. Sapagkat ang mga kaaway lang po ay nandito lang sa tabi-tabi. Hindi po sila tumitigil na tayo ay sirain. Kaya wag din po tayong tumigil na tayo ay manalig o manahan sa presensya ng ating Panginoon. Sapagkat ang mga salita po ng ating Panginoon ang makakapag-protection sa bawat isa sa atin. Bilang mga mananampalataya, may responsibilidad tayong ipakita sa iba kung paano natin dapat sundin ang Diyos. Ito po ay nakikita ng ating mga kasamahan, mga kakilala or mga kapitbahay, yung mga kilos at gawa natin, mga pananalita natin, dapat nag-iingat po tayo sapagkat mahirap po na tayong mga mananampalataya ang mangunguna kung paano hindi sundin ang presensya ng ating Panginoon sapagkat tayo po ang nagiging walking Bible nila. Kung hindi sila nagbabasa ng Biblia, tayo ang tinitingnan nila. Yung mga pananalita natin, inoobserbahan nila kung ang pagnanalita mo ay laging may word of God. Tumatatak po yun sa kanila. Hindi po sila, although hindi sila nagbabasa ng Biblia, pero sila ay nabibless sa mga sinasabi mo. Kaya po, pag-ingatan po natin ang ating mga pananalita. Ito din po ay nagpapaalala sa atin na dapat tayong maging tapat, masunurin, nagkakaisa, at patuloy na naglilingkod sa Diyos. Kung gagawin natin ito, mas magiging makabuluhan ang ating buhay. Kung naka-align po ang ating buhay sa ating Panginoon, mas magiging makabuluhan ito at makikita ng mga nasa paligid natin, mga kamag-anak natin, or mga nasa loob ng tahanan natin ang pagbabago na nangyayari sa atin. At patuloy po tayong humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoon po, basta lumapit lang po tayo sa Kanya, ay tayo ay Kanyang patatawarin.
So, yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Amen. Purihin ng Diyos. No? Nawa, tayo po ay napagpala ng salita ng Panginoon Diyos. At bago matapos ang 2025 ay muli ating batiin ang ating mga partner o mga kapatid online. Yan. Pinangunahan po tayo kanina ng Rianes family, no? Panguna po ni Sister Babes, no? Siyempre, yan, ang ating kapatid na yan. At siyempre, pagbati natin sa buong family, kay Kuya Ramil at sa kanyang mga anak. Yan, no? Magkamali na naman ako sa mga pangalan. No? Parang ang pangalan ay si Kate, tama ba? Yan, no? Yan. Si Ezekiel, no? At si Isaiah, no? Yan. Kung hindi ako nagkakamali. Yan. Pero purihin ng Diyos, no? Yan. At tungayan din natin ating kapatid, no? At kasama natin si Pastora Fe Andal. Yan. Kasama po natin ang Andal at Tilyaga family. Yan. Pangunguna po ni Pastora Fe at pagbati natin sa kanyang mga anak din, kay Sister Malu, at sa kanyang sa anak ni Sister Malu, at ganun din kay Mark and Michelle at sa kanilang mga anak, kay Sa, kay Seth, kay Chloe, kay Zoe, tama po. Yan, at kay Abby, no? Yan. At kasama rin natin, no, ang ating kapatid mula sa Bulacan, si Sister Martha Artillaga, no, syempre. At pagbati na rin natin dyan, no, kasama rin natin si Kuya Chris Artillaga at pagbati na rin natin sa Bonaluz, Artillaga, Malasmas, family, Silang, yan. Sa mag-asawang ito kay Ate Martha at kay Kuya Chris Artillaga, yan. God's morning. At syempre, sa mga lagi din nating kasama at nag-share, no, ng ating devotion na ito, ay kasama rin natin from Villa Escudero, si Naywini Patual. Yan, kasama rin po natin. At pagbati natin sa buong Patual family at sa lahat ng anak ni Naywini Patual. No? At kasama rin natin from San Pablo ulit, no? Dito si Sister Nela, no? Nunoso. At pagbati natin sa buong Nunoso family. Yan. Ang kasawa nila kay Kuya Tony at sa buong pamilya. Yan, at pagbati rin natin, no, sa kasama natin from yan, siyempre ang aming kumare, yan, si at pagbati natin sa Azucena Tanyo family at siyempre sa pangunan ni aming kumare na si Ate Carmeline Tanyo, no, at pagbati rin natin sa mag-asawa kay Brother Arthur, no, at syempre sa kanilang mga anak kay Pau at kay Julene, no. Syempre pagbati ko na rin sa aming inaanak na si Jerome at kay Janessa, no. Yan. Siyempre, from Israel, kasama rin natin, siyempre, si Sister Maria Fe, at siyempre, pagbati na rin natin sa kanyang asawa kay Brother Ian, at sa kanilang mga nagagandahang mga anak, 2 anak, ano ho, at patuloy na pag-iingat, no, sa bawat isa sa atin, no. Ayan, at batiin natin ang buong Alejandrino at Artillaga family. Ayan, at kasama rin natin sino pa nandito? Yan, from Usami, siyempre pagbati rin natin, no, bago matapos ang taong ito, pagbati natin sa C family, siyempre pa sa pangunguna ni Dr. Julia at siyempre pagbati din natin kay Sir Dodong, siyempre kay Johan, kay Jansen at kay Kervin dyan sa Usami City, no. Yan, isang mapagpalang umaga. Kasama rin po natin sila ngayon. At kasama rin po natin siyempre si Daisy at si Daisy Mandigma, no? At pagbati natin sa mag-asawa kay Bernard
at kay Daisy at sa kanilang mga anak. Yan, dyan sa Candelaria, Quezon. Yan, isang mapagpalang umaga dyan sa ating lahat. At that's all. Meron pa ba akong hindi nababati? Yan. Okay. So, wala na po. At purihin ating Panginoon Diyos, mga kapatid, at sa bawat isa at sa inyong pagbati, isang mapagpalang umaga din po sa ating lahat. At sa itong ito, tayo po ay magtatapos na. At tapusin po natin sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa kabanalan ng iyong pangalan, sa kabanalan ng iyong presensya. Kami po, Panginoon, ay napagpala mo sa iyong salita na nagpapaalala sa amin ng tunay na pagsamba, ng pagpapaalala ng buong puso na pagsamba sa iyo. Panginoon, katulad ng sinasabi mo sa Ezekiel 36, O Lord, nabigyan mo kami, Panginoon, ng bagong puso kung ang puso namin, Panginoon, ay nalalason ang aming mga sariling pagnanasa, O Lord, o mga bagay sa puso namin, Panginoon, na hindi tapat, Panginoon. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil ang iyong salita ang siyang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kalinawan at nagbibigay sa amin ng tamang direksyon. At patuloy namin idinadalangin na patuloy mo kaming ingatan at gabayan sa lahat ng aming iniisip, sasabihin at gagawin. At patuloy ka, Panginoon, na mangusap sa buhay ng bawat isa. At sa umagang ito at sa araw na ito, Panginoon, kami po ay patuloy na dumadalangin ng iyong pag-iingat sa bawat isa na ngayon po ay magsasagawa ng kanilang mga gawain. Patuloy nyo rin pong ingatan ang bawat isa sa lahat ng direksyon at sa mga transaksyon, Panginoon, na kanila pong kaharapin. Patuloy naming pinasasalamatan ang taong ito ng 2025 sa iyong kabutihan. At patuloy namin idinadalangin na sa iyong mayamang biyaya at awa ay patuloy kami, Panginoon, na nananalig na ikaw ang Diyos ng kagalingan, kalakasan, at siyang nagbibigay sa amin ng probisyon at patnubay sa lahat ng aming lugar na pinupuntahan o pupuntahan. Kaya nga, Panginoon, sa lahat ng ito kami po ay nagpupuri. Na sa pagkakataong ito, pinaalalahanan mo kami, Panginoon, ng buong pusong pagsamba sa iyo. Lord, patuloy na maging alaala, Panginoon, at paalala, Panginoon, ang topic na ito sa aming buhay na patuloy kami, Panginoon, na sumamba sa Espiritu ng katotohanan na may taos puso, Panginoon, na pagsamba sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Banal na Espiritu. At sa yugtong ito, Panginoon, bigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan, ng kinakailangan namin upang kami, Panginoon, ay maging daluyan ng iyong pagpapala at patuloy, Panginoon, na makita sa amin na kami ay mga lingkod mo. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya at sa iyong salita na siyang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng lakas, patnubay, at direksyon. Sa lahat ng ito, sa iyo po namin, Panginoon, patuloy, Panginoon, na ay binibigay ang kapurihan, ang kadakilaan, O Lord, at ang pagsamba, Panginoon, sa aming buhay. Muli, sa aming topic na ito, O Lord, patuloy na pasasalamat at patuloy, Panginoon, na pagsamba sa iyong pangalan. Again, O Lord, we thank you and we praise you. In this our pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.